At sa punto de vista, tatalakay naman ni Professor Antonio Contreras ang maling paggamit ng tradisyon sa mga pagdinig sa Kongreso. Isa na nga sa halimbawa nito ay ang pagkondena sa pagbabawas ng budget ng Vice Presidente dahil taliwas umano ito sa nakagawian na. Professor. Magandang umaga Dayan at maraming salamat. Alam natin na tinapyasan ng House Appropriations Committee ng malaking halaga ang pinapanukalang budget ng OVP mula yata 2 billion, ngayon 800 million na lang. At ito inalmahan ng ilang senador, kasama na si Senator Joel Villanueva at si Senator Jingo Estrada. At ang sinasabi nila ay dapat ay hindi ito tapyasan sapagkat ayon sa tradisyon ng Kongreso, ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President ay laging hindi na binusisisi at hindi binabawasan. Ito din ang naging argumento ni Representative Rodante Marcoleta nung siya ay nagsalita sa pagdinig sa Kongreso. Tama ba ang ganitong pananaw? Ayon sa aking opinyon, at ito opinyon ko lang, punto de vista ko to, ay hindi po tama ito. Sapagkat hindi po tradisyon ng pinag-uusapan dito pagdating sa budget, ang pinag-uusapan dito ay accountability. Sabi nga, public office is public trust. We hold accountable public officials. Ang ginagastos po nila dito ay pera ng bayan, galing sa bulsa ng mamamayan, pinaghirapan ng mga nagtatrabaho at nagbayad ng buwis. Ang iba pa nga, kinakaltasan na diba, automatic nang hindi nakukuha ang pera sapagkat deduction na automatically. So, tayo ang may pag-aari ng perang yan. At yan, hindi pinamimigay ng Kongreso ng libre. At dapat, bubusisiin nila ang mga budget, ito may budget ng Presidente at budget ng Office of the Vice President. So, hindi pwedeng sabihin nila tradisyon. Sana kasulat yan sa saligang batas. Malinaw naman, ginagalang natin ang tradisyon ng pamilya, ang tradisyon ng relihiyon, ang tradisyon ng kasal, lahat yan ay naandyan sa saligang batas, ang tradisyonal na kultura ng mga katutubo, pero wala nakasulat sa saligang batas, igagalang mo ang tradisyon ng Kongreso, na ito ay, samantalang ito ay pwedeng matawag na legal fiction ito. Ang isa pang halimbawa na sinasabi nila ng tradisyon, for example, bakit nila sinasite in contempt, for example, ang mataong hindi dumadalos sa mga pagdinig, pero pagdating kay dating Pangulong Marcos, kamali ako dito, pasensya na. Dating Pangulong Duterte ay sabi mismo ni Representative Barbers, hindi nila ito kakasuhan ng contempt dapat sapagkat dating presidente. At yun daw ay tradisyon. So bakit natin hinahayaan ang tradisyon, ang mangibabaw, at tuloy nagiging selective tayo? Responsibilidad po ng Kongreso na dapat i-apply ang batas pantay-pantay kahit kanino man. At responsibilidad nito na walang pinipili at walang kinakatigan at hindi dapat ginagamit itong legal fiction na ito na tradisyon. Trabaho nila ayusin ang pagpapatakbo ng gobyerno, gamitin ang kanilang kapangyarihan at otoridad para maging kinatawan ng mamamayan pag-hold accountable ng mga elected officials, maging ito man ay presidente o vice-presidente. Tama po ang desisyon ng House Committee on Appropriations sa bawasan sapagkat hindi na ipaliwanag ng maayos kung paano ginastos yung mga budget dati at marami pa rin mga items doon na talagang pwedeng ibigay na sa iba, katulad ng Department of Health, katulad ng DSWD. Hindi naman tinanggalan ng budget na hanggang zero lang, binawasan lang naman. At sabi nga mismo ng Vice President, kaya naman nilang mabuhay kahit binawasan ng budget. Inuulit ko, wala pong puwang at wala pong pundasyon sa saligang batas ang gamitin ang tradisyon bilang dahilan para hindi gawin ng Kongreso ang trabaho nilang iniatas mismo ng saligang batas on behalf of the Filipino people. Yan lamang po aking punto de vista ngayong umaga. Maraming salamat. Balik dyan sa studio. Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.